si Alan Peter Cayetano ho, nagpupumilit pa din po mga kababayan, mga boss Chipamo sir, na he will preside daw po over the BP Duterte impeachment trial. Kaya naman po ito nagsusumiksek bilang Senate President mga boss Chipamo sir para po yung mga timeline na gusto niya ang mangyari mga bossing Chipamo sir. At alam natin, ano ho, na may plano itong iudlot yung impeachment no ng vice presidente. Tingin ko po ito na yung pwedeng makasuhan ng usurpation of authority ho mga kababayan Ano po ibig sabihin no? Yung nagkukunwari ka na ikaw yung may kapangyarihan. Yun po iyon mga bossing Chipamo sir. Nalaman ko yung yung kaso na yan nung panahon po na si kumpare o yan, hindi na naman siya congressman, di ba? Inaanak naman ng inaanak niya yung anak ko, kumpare ko si Colonel Bosita, o si dating congressman Bosita nung nakasuhan siya o kinasuhan siya nung bata ni Nebria, mga bossing, doon sa Chinelas issue. Kasama pa ako doon nung nasa Pilipinas ako. Na kinasuhan at isa po sa ikinaso sa kanya usurpation of authority po. Doon ko talagang pinag-aralan at talagang inalam yan. No? Ngayon, mukhang kay Cayetano na makakaso yan. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Dahil siya na yung parang kengkoy na ang akala niya, siya pa din yung may mandato at siya pa din yung posible na humarap dyan sa impeachment. Ngayon, ano sabi dito ni Cayetano? Senator Alan Peter Cayetano on Monday, June 8, asserted that he would preside over the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, insisting that he remained the legitimate Senate President. Putik na to, ayaw bumaba, Matigas ang mukha po. Ika nga po ni Senador Erwin Tulfo, yang mukha ni Alan Peter Cayetano, palakulin mo man, tatalbog lang yung palakol. Diba, Sir Paulo? However, he noted that if the bloc led by Senate President pro tempore and acting Senate President Win Gatchalian secures 13 votes, he would have no problem with that. As soon as they have 13, walang problema sila. Bakit hanggang ngayon parang hindi, binuko na pala to ni Marcoleta. Yung sinasabi ni Marcoleta na, Jen, yung kausap niya yung isang uto-uto doon sa Net 25. Jen, di pag pumasok kami nung June 1, di nagkabotohan na. Matatanggal na nila, maaalis na nila si Alan Peter Cayetano. Jen, miskit pumasok kami ng June 2, ganun din, matatanggal nila si Alan Peter Cayetano. Takot pala itong mga hindi naman pala talaga at totoong matigas yung majority block nila. Tingnan nyo, kung talaga pong malakas, mahirap tibagin yung majority block po nitong si Alan Peter Cayetano, papasok ko yan. Walang pakialam yan. Di sige, halika, pasok tayo. Sigurado namang walang magiging 13 yung mga yan Bakit sinasabi ni Marcoleta na kung kung pumasok kami, wala, si Bak, si Bak, etong si Alan Peter Cayetano. Gusto niyo po ng video? Ito pong video na ito, mga kababayan, ay karuktong din po nitong nitong topic na ito. Ito yung video ni Rodante Marcoleta ho, na habang sinasabi na, kung pumasok kami nun, tanggal si Alan Peter Cayetano. Asan ba yun? Yun ng June 1, tapos na si Alan Cayetano. Kung pumunta kami ng June 1, tapos na si Alan Cayetano. Pumunta kami ng June 1, tapos na si Alan Cayetano. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Di ba? May quorum. Halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Yan ang kinatatakot nila, Pumunta kami June 2. Patay din. Di ba? Di ba? Simpleng pagpasok lang po nila, mga kababayan, tibag si Alan Peter Cayetano. Sabi ni Ma'am Neng Gigi,
matitigas lang ang mga mukha nila at hindi sila solid DDS senador. Correct? O, June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Labing isa lang. Malaya, Sabi ni Judge Jumper, kala ko ba the Great 13? Coward pala. Correct. Tsaka ano ho, mababasag, masusunog yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na kesyo daw po, no? Kesyo daw po, sino ba naman ang hindi matutuwa? Biruin mo ba naman? Ano, binoto ko nila ng Senate President nang hindi mo man lang sila kinakausap, nang hindi mo man lang sila nililigawan. Sabi ni Alan Peter Cayetano ho, mga kababayan, ha? Pero ito, mga boss G Pamo, sir, isa to sa patunay. At si Robin Padilla, isa sa patunay na ang sinabi ni Alan Peter Cayetano ay kasinungalingan. Sir, napakahilig mo na bumasa ng mga Bible verses, no? Meron ka pang salmo sa likod mo. Oh, tapos puro kasinungalingan lang sasabihin mo. Sasabihin, hindi ko po sila niligawan, wala po akong kinausap dito. Basta ang gusto nila, ako ang maging Senate President. Sabi ni Robin Padilla, hindi po, si Alan Peter Cayetano po ang nagpatawag ng meeting sa amin sa isang bahay sa may Forbes Park. At sabi niya, meron na daw po kaming 12. Pangalawa, kay Bato de la Rosa. Di ba? Na, kumbaga ho, maisasama mo doon sa pagpapatunay na ang lahat ng ito, mga kababayan, ay si si Peter Cayetano ang may kagagawan at may plano. Bakit po? Dahil nga timawa sa kapangyarihan, no, mga boss G Pamo, sir. Pero mo, ultimo kapatid, ayaw sa kanya. Di po ba? Pati po yung mga barilan na yon, lahat po yan, mga kababayan, iimbestigahan. At pagka nalaman na si Petra ang may kagagawan yan, baka hindi lang po si Bak ang kalagyan ni Petra. Dahil po, meron na pong mga barilan dyan, mga boss G Pamo, sir, na nangyari. At 32 o 27 na warning shot ang pinakawalan po nila. 27 na warning shot ang pinakawalan ho nila. malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Nakita mo? Ewan ko kung kay Marcoleta, alam niya itong mga pinagsasasabi niya to na dinidiscredit yung mga sinabi ni Peter Cayetano na matigas at malakas yung kanilang yung kanilang majority. Kasi biruin mo, maririnig mo kay Marcoleta, malaya, no? Malaya at legal nilang masisibak si Peter Cayetano, mga kababayan. Sandali. Okay. Game. Tuloy. Kapag ka nagkagutuhan, talo kayo. Yung inannounce Pagka nagkabotohan, talo kayo. Hindi niyo ba kayo dyan sa Net25, baka gusto nyo ako i-hire. Kumbaga, i-analyze natin muna yung mga pag-uusapan ninyo dyan para hindi kayo nabubuko ng mga ganito. Pagka nagkabotohan, talo kayo. Ibig sabihin, umiiwas lang kayo. Kaya hindi mapalit-palita o kaya hindi kayo magiba, iniiwasan nyo lang. Diba? Kung may director na, kung sino man ang director nito, dapat iniisip ninyo yung mga pag-uusapan ninyong mga host ninyo. Diba, sabi ni Mabel Quinjo, sila ang naglalaglagan. Pakinggan nyo ulit, mga kababayan, ha? ang mailulugso si Alan Peter. Kapag Ayan. Ang mailulugso Ayan. malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Malaya at legal, no, na mailulugso si Alan Peter. kapag ka nagkagutuhan, talo kayo. Pagka nagkabotohan, talo kayo. So, ibig kong sabihin, mga bossing, iniiwasan lang nilang magkabotohan. No? Ayaw nilang mangyari. Dahil nga po, ganid at talagang timawa sa kapangyarihan itong mga ito ho, mga kababayan. Yung inannounce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, hindi na matutupad kahit kailan. Yun ang pinrot. Yung kaya pala daw yung in-announce. Yung hiring-hiringan ho nila, mga bossing Chief Amo, sir. Diba? Ngayon, balikan natin si Alan Peter Cayetano dito.
ang sinabi pa ni Alan Peter Cayetano, ayaw daw po ng mga senador at nung mga may ayaw kay Peter Cayetano ng hindi bias na pagtingin doon po sa impeachment ng Vice Presidente. Sabi dito, so I have to assert because may pinaglalaban tayo. Ewan ko sa putang inang to kung ano pinaglalaban nito. sorry. No, pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano na Senate President. Ang pinaglalaban natin dito, ang Senado. Hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Sige nga, Alan Peter Cayetano, total naman ikaw ay vlogger na. Mas maraming beses kang mag-vlog kaysa sa amin. Ipaliwanag mo nga sa amin kung bakit at paano mo nasabi na ang Senado ay inuutusan ng Malacanang. Gusto lang naming marinig, di ba I am Batman at Ronald Dizon? Hindi po pwede na hindi independent yung Senate. Alam namin at kilala namin na Duterte Senate kayo no? Hindi pwedeng may hearing ka katulad ng kanina, yung bibig na bumubukas sa senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Galing kay Presidente Marcos, yung sabihan ng mga kargador, iyang mga 18 marites. Galing sa Malacanang yung nakita natin na parehas ng ipinapaliwanag ni Director Matibag na madaming inconsistent diyan sa sinasabi ng 18 marites ninyo. Sana pinapunta ninyo yung 18 marites. Di ba? Para sa ganon, masagot nila. At mapatunayan sa amin ng mga hindi naniniwala sa kanila na talagang may tapang sila, lakas ng loob at totoo yung sinasabi nila. Hindi yung puro Marcoleta lang na Blue Ribbon Committee ang pinupuntahan nila. Di ba? Kasi favorite nila doon kay Marcoleta na Blue Ribbon Committee, mga bossing. Ma'am Princess Paris, hindi po. Nangangalahati pa lang tayo. Favorite nila yung kay Marcoleta na Blue Ribbon Committee. Bakit to, mga kababayan? Kasi with matching alalay. Ano po? Inaalalaya sila ni Marcoleta na ang nangyayari po, tanong ni Rodante Marcoleta, siya din pong sagot ni Rodante Marcoleta. At narinig niyo po ba na nagsalita yung 18 marites? Yung tipong sila lang papaliwanag nila, wala ho. Di po ba? Alam natin yan, itong 18 marites, itong mali-malitang sinasabi nila, alam natin na yan ay, kumbaga, pag-discredit doon sa mga tao na nagsusulong ng impeachment sa Vice Presidente. Lahat na lang ng kalaban at lahat na lang ng nagsusulong ng impeachment, may maleta, mga kababayan. Pati ICC, alam na din nila. Pati po yung pati yung kwento. Yung kwento kay Rapi Tulfo, alam na din nila, mga boss si Pamusar. Nakita din daw po nung 18 marites nila. Aba. Tapos gusto nyo maniwala kami na hindi kayo bias sa impeachment?